Thank you, Lord. Okay. Magandang gabi po, mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating talakayan, Bible study. Dito tayo ngayon sa prophecy ng Lord, dito sa Book of Revelation. Propesya po ito sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Kaya napakaganda po na talakayin ito. At dito tayo magkakaroon ng kapayapaan talaga. Kasi marami pong palagay yung iba-ibang mga ngaral, iba-ibang haka-haka, ano po. Pero ang magaganap sa hinaharap, tapos na nasa Bible na. Ang future ng church ng Panginoon, nasa Bible po, tapos na. Kaya kailangan lang po talagang saliksikin sa kasulatan itong mangyayari ito. Okay, tignan po natin dito sa text po natin itong Revelation. Revelation tayo, Revelation chapter 15, saka Revelation chapter 16. Talakayin po natin yung pitong huling salot na ipadadala ng Panginoon sa lupa sa panahon po ng kanyang paghatol, no? Kasi darating ang judgment ng Lord sa mundong ito. Ayon sa banal na kasulatan, may magbubuhos ang Lord ng pitong salot, no, sa mundo. Ang lahat ng naranasan natin nung nakaraan ng mga iba-ibang kalamidad, iba-ibang salot tulad ng COVID-19, yan po ay totoong ang Panginoong Diyos ang nagpapadala ng lahat ng salot. Ayon sa Bible, siya talagang may kapangyarihan sa lahat po ng salot, sabi ng Bible. Ngayon, hindi pa po yan ang nakahula. May pitong salot na darating sa mundo bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Mararanasan na maaabutan pa ng church yung halos kalahati nito mararanasan ng church. Ang hindi lang maaabutan ng church, yung talagang pinakamatinding tribulation. Pero yung mga tribulation na matitiis, merong aabutan ng church bago mag-rapture. At yun ang gagamitin ng Lord para i-purify ang iglesia. Magkaroon ng konting pagsubok at titiis. Ngayon po sa panahon natin ngayon, ang lumalaganap ngayon, may mga kapatid kaming pinag-pray, sunod-sunod na mga parang lagnat, no? Awan ng Diyos, dahil yung lagnat pabalik-balik, matindi po talaga, pabalik-balik na lagnat, ang dami pong namamatay sa ganyan. Kailan lang po sa bahay nila, katabing bahay ni Brother Val, meron ding namatay uli sa ganyang tinatawag na flu dengue. Lumalaganap po ngayon. Talagang, kaya nga kailangan nating laging manalangin dahil yun po, dumarating po yung mga ganyang mga epidemya, no? Kaya yan po, hindi pa yan ang mga salot na nakahula rito. Pero nakikita na natin ang mga pagsubok na yan, ayon sa Bible, talagang pinapahintulutan ng Panginoon. Okay? Kaya dito tayo sa Revelation 15, makikita natin dito itong 15 tsaka 16, no? Ito pong pitong salot na ibubuhos ng Diyos sa mundo. Makikita natin dito kung may naganap na nga, kung may nangyari na sa panahon natin. Tignan po natin ito. Mula dito sa chapter 15, babasahin ko po ito. Ang sabi rito, ganito. And I saw another sign in heaven, great and marvelous. Sabi rito, talagang dakila at nakakamangha itong sign mula sa langit. Sabi ni Apostol Juan, si Apostle John ang naka-vision po nito. Dahil dinala ng Lord ang kanyang spirito sa langit para i-reveal sa kanyang mga magaganap sa mundo. Yung future ng planet Earth, tapos na. Naka-prophecy na. Katulad ng sinabi ni Jesus sa mga apostoles, sabi ng mga apostol, Panginoon, ano bang tanda ng end of the world? Po ang tanong nila, ano bang tanda ng end of the world? Magkakaroon talaga ng end of the world. Darating po yung katapusan ng mundo. At ganito ang pagkakasabi ng Lord.
Sabi niya, ano bang tanda ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng sanlibutan o end of the world? Kaya nga sumagot si Jesus Sabi niya, ito ang mga signs. Sabi niya, magkakaroon ng mga gera, digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng pagkakagutom sa iba't ibang parte ng mundo. Talagang pag nagkagera, may magugutom. Kasi pag may gera, walang trabaho. Pag may gera, walang supermarket, walang mabibili, kaya magkakagutom. Aasang mga tao sa relief goods. Pag wala ng relief, hindi na kaya ng gobyerno, yun na talagang gutom. Kaya sabi ni Jesus, magkakaroon ng mga digmaan, gera, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Nagsisimula na yung mga digmaan. At ang sabi, nabalitaan nyo na yung nangyari sa NATO, sa Russia, no? Tsaka yung Ukraine war. Pumayag na si Trump, Donald Trump ng Amerika, na mag-supply ng armas sa Ukraine. At pinayagan na rin siya na pwede niya nang bombahin ang loob po ng Moscow o ng Russia. Kaya nga napakalaking dagok sa Russia. Kaya yun ang mga gera po na kasalukuyang malaking digmaan ngayon. Kasi ang naglalaban na riyan, NATO na. NATO at ang Amerika laban sa Russia. Ang NATO, alam nating lahat na more or less mga 30 bansa yan, kasama ang Amerika. Kaya maraming superpower dyan, tulad ng Great Britain, France, Germany, Amerika. Mga superpower po yan na may mga nuclear. Kaya mga kapatid, hindi birong gera yan. Kaya si Putin hindi makaganti ng nuclear, hindi siya pwedeng tumira ng atomic bomb o nuclear bomb kasi alam niyang magre-retaliate ang Amerika at ang NATO countries sa kanya ng nuclear. Kaya ang mangyayari nun talagang mawawasak ang Russia. Kaya kahit anong grabe ang pinsala ng Russia ngayon, halos durog na, pero mga kapatid, marami na pong namatay sa Russia. Pinapasok na yung loob mismo ng Russia. Kaya nga, pinapag-resign na ng mga tao si Putin. Kaya mga kapatid, tanda yan na lumalaki ang digmaan. Kaya mga kapatid, mga sign po yan na kailangan nating ipagdasal talaga. Panalangin natin na nawa po matigil na yung gera. At magpakumbaba na po si Putin at makipagnegosyasyon na sa kapayapaan. Ayun, mataas talaga ang pride ni Putin. Kaya, yan po ang sinabi ni Lord. Magkakaroon ng digmaan. Ibig sabihin, malapit na. Palapit na ang kawakasan ng mundo. O yung tinatawag na end of the world o yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung mga tandang sinabi niya, halos marami nang natupad. Kaya, ang digmaan po, lalala ng lalala yan. Kaya mga kapatid, kaya nga dyan papasok ang Antichrist, ang beast, para gumawa ng kanyang tinatawag na peace covenant sa loob ng 7 taon. Gagawa ng paraan yan para magpanggap siyang advocate ng kapayapaan, gagawa siya ng kapayapaan, peace. Sabi niya, wala nang gera. Magkasundo na tayo, pumirma kayo sa aking peace covenant. Ibig sabihin, wala nang gera, wala nang mag-aaway na bansa. Maraming maniniwala, maraming madadaya. Kasama na po ang bansang Israel. Na-prophecy ni Jesus Christ yan sa Israel. Sa John chapter 5 verse 43, sabi ni Jesus, naparito ako sa ngalan ng aking Ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Darating ang panahon, may darating sa inyo, dadalhin niya ang kanyang tunay na pangalan, at siya'y inyong tatanggapin. Sabi ni Jesus, sino yon? Ang Antichrist. Darating ang panahon, magpapanggap ang Antichrist na Diyos, no? Aaminin niya siyang Diyos, at yung kanyang kanang kamay, yun ang ipakikilala niyang Kristo, at madadaya ang Israel, ang bansang Israel. Tatanggapin nila ang Antichrist. Kaya nga mga kapatid, mga palatandaan niya na malapit na talagang maganap ang nakahula. Lahat ng nakahula sa Bible, magaganap lahat.
Ngayon, itong pitong salot na ito, ibubuhos po ng Lord ito, yung mga iba rito, ibubuhos bago mag-rapture. Meron pong maaabutan ng church. Ito po, babasahin ko. Sabi rito, and I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. Ito po yung mga taong nagtagumpay, yung mga Kristiyano ito, mga believers, na napagtagumpay nila ang Antikristo. Nang dumating ang Antichrist at nagtatatak ng 666, hindi sila nagpatatak. At hindi rin sila sumamba sa rebulto ng Antikristo o sa kanyang imahen. Kaya nagtagumpay daw sila laban sa halimaw o sa Antichrist. Kaya sila po ay naligtas. At ang sabi rito, and they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works. Sabi rito, are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. Sabi rito, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgment are made manifest. Pinuri nilang Diyos, no? And the seven angels, and after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. And the seven angels came out of the temple. Lumabas ang pitong anghel. Mula sa templo ng Diyos, lumabas ang seven angels. Sabi rito, ito ang magbubuhos ng pitong mangkok ng galit ng Diyos sa lupa. And out of, sabi rito, out of the temple, ano sabi? Having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. And one of the four beasts came unto the seven angels. Sabi rito, and one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials, full of the wrath of God, who liveth forever and ever. Yung isa sa apat na nilalang sa trono ng Lord, nakapaligid sa trono ng Lord, naalala niyo po yung ang isang mukha niya ay eagle, ang isang mukha niya ay ox, ang isa tao. Yung isa ron nagdala ng pitong mangkok at ibinigay sa mga anghel, sa pitong anghel, para ibuhos sa lupa ang pitong pinakahuling salot na mararanasan po ng tao sa buong mundo. Sabi rito, gave the seven angels seven golden vials full of the wrath of God. Ang mga mangkok daw nito, mangkok, ay punong-puno ng galit ng Diyos. Ibig sabihin, mga salot ito, mga parusa, mga judgment, no? Pahirap sa tao. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from His power. And no man was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels were fulfilled. And I heard a great voice. Tuloy ko na po. Chapter 16 na tayo. Itong pitong anghel na ibigay na ng angel, na ibigay na po ng seraphim, isang anghel yan na may anim na pakpak. Binigay ng seraphim dito po sa seven angels itong pitong mangkok na puno ng galit ng Diyos para ibuhos sa lupa
para magdala ng salot sa lahat po ng tao. Ito, nakakakilabot na mga salot po ito. Mga salot na hindi pa naranasan ng mundo. Walang sinabi ang COVID-19. Ito, naranasan ng mundo. Ang COVID-19, lahat ng bansa sa buong daigdig na shake po ng COVID-19 epidemic, no? Kaya mga kapatid, higit pa po sa COVID ito. Itong mga salot dito, dahil ito ang mga 7 last plagues, sabi rito, ng galit ng Diyos. 7 mga salot, huling salot na ibubuhos ng Lord sa lupa. Kaya nga pinakamatindi. Kaya nga pag nalaman mo itong mga darating na salot, ay magkakaroon ka ng takot na maiwan sa rapture. Magkakaroon ka ng takot na hindi maligtas. Kasi dadanasin po ito ng lahat ng tao. Ayon sa Bible, walang makaka-escape, no? Walang makaka-escape dito sa mga salot na ito ng Lord. Kasi judgment po ng Diyos ito. I-judge ng Lord ang mundong ito sa last days dahil sa kanilang pagtalikod sa Ebanghelyo. Hindi nila tinanggap ang Ebanghelyo ni Kristo, hindi sila sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, nireject nila ang Savior, kaya ang Panginoon, ibubuhos niya yung galit niya sa kanila sa huling panahon. Kaya ito na po, babasahin na natin yung 7 salot. And I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth, sabi ng Panginoon. Narinig po ang tinig ng Diyos mula sa loob ng templo, may dakilang tinig na nagsalita. Ang sabi sa 7 anghel na may hawak na po ng 7 mangkok ng salot, sabi niya, humayo na kayo, go your ways, at ibuhos nyo na ang 7 mangkok ng galit ng Diyos sa mundo. Ito po ang sabi niya. Ibubuhos na raw sa mundo. Excuse me. Ngayon, praise God. Verse 2. Kaya't nang marinig nila ang tinig ng Panginoon, sabi ng Lord, ibuhos nyo na. Kaya lumakad po ang unang anghel na nagdadala ng unang mangkok. And the first went and poured out his vial upon the earth. And there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. At ibinuhos ng unang anghel ang kanyang mangkok sa lupa. Sabi rito, no? Ibinuhos niya sa lupa. At may bumagsak na mahapding mga sugat, mga pigsa, sores, no? Bumagsak ito sa mga tao na may tatak ng 666 sa kanilang noo at kanang kamay. Lahat po ng, pati ang lahat ng sumamba sa halimaw. Sabi rito, sila po ay nagkaroon ng maraming bukol sa buong katawan. Mula ulo hanggang paa, napuno sila ng bukol na parang pigsang malalaki. Sabi rito, mahapding mga sugat at bukol. Kaya napakatindi nito. At nakita natin itong mga salot na yan, hindi pa po naranasan ng mundo yan, mga kapatid. Yung ang tao matutubuan ng bukol mula ulo, mukha, leeg, katawan, hanggang paa, kamay, tutubo yung mga bukol na parang mga pigsa na marami, na napakahapdi raw, napakasakit, makirot. Kaya mga kapatid, hindi pa po naranasan ng mundo yan. COVID-19 naranasan na. Yung mga chicken pox, yung mga ano pa, mga tigdas-tigdas, bulutong, yan, naranasan na ng mga tao yan.
Pero wala pong sinabi yon. Maliliit na sakit lang po yon, sakit sa balat. Itong naka-prophecy sa Bible, pag dumating po itong salot na ito sa isang tao, baka manalangin siyang dapat mamatay na siya. Dahil masakit po ito, makirot ito. Yung isang piksa lang, pag nagkaroon ka, napakasakit. Mga kapatid, ito pa kayang mula ulo, mukha, leg, buong katawan, hanggang paa, mapupuno siya ng piksa. Mga kapatid, napakasakit na salot. At ito ang nakatakdang ibuhos ng Lord sa last days. Ito, yun ang unang anghel. Pangalawang anghel. And the second angel, sabi rito, poured out his vial upon the sea. Yung pangalawang anghel, ibinuhos naman yung mangkok ng Diyos na puno ng galit ng Diyos. Kasi ang Diyos galit talaga sa mga taong hindi mananampalataya. Galit sila sa mga tumakwil kay Jesucristo. Yung mga hindi tumanggap kay Jesus bilang Savior at Panginoon, galit ang Lord dyan, no? Kaya nga, sigurado, aabutan sila ng salot. Sabi rito, the second angel poured out his vial upon the sea. Yung pangalawang anghel, binuhos naman sa dagat. And it became as the blood of a dead man. Ibinuhos siya sa dagat ang ikalawang mangkok, binuhos ng anghel, at ang dagat daw ay naging dugo. Naging dugo. Parang dugo ng isang patay na tao. And every living soul died in the sea. Every living soul. Ano ba yung living soul? Mga tao. Kasi ang mga isda, may espiritu yan, pero walang kaluluwa yan. Ano yung living soul? Lahat ng naglalayag sa dagat, namamasada ng barko, naglalayag na barko, passenger sa ship, no po? Lahat ng taong nandun nakasakay, mamamatay lahat. Mga nakabangkang mangingisda, lahat ng tao na nasa dagat. Mga kapatid, tulad sa China. Sa China, napakaraming bangka. Araw-araw yan. Mga nangingisda, mga battleships, mga frigates, mga corvettes, mga battleships, mga destroyers, punong-puno yan ng libo-libong mga tripulante, no? Sailors. Mamamatay lahat daw ng nasa dagat, sabi ng Bible. Pag binuhos ng pangalawang anghel ang kanyang mangkok ng galit ng Diyos, ang dagat daw ay magiging dugo at papatay nito lahat ng tao sa dagat. Pati yung mga nananahan sa dagat. Kaya nga mga kapatid, ito po ay isang grabing salot din. Kaya yan ang gagawin ng pangalawang anghel, pangalawang mangkok. Dapat tayo sa pangatlo. And the third angel, pangatlong mangkok na po, poured out his vial upon the rivers and the fountains of waters. And they became blood. Naging dugo rin ito. Ibinuhos ng pangatlong anghel ang kanyang mangkok sa mga ilog. Sa mga ilog, sa mga bukal ng tubig, at ang tubig ay naging dugo. Naging dugo rin. And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which are, sabi nito, and was and shall be, because thou hast judged thus. Kasi ang judgment ng Lord, matuwid ang kanyang hatol. Kaya binigyan niya yung hatol na yon dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kanilang hindi pananampalataya. For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty,
true and righteous are thy judgments. Lahat ng paghatol ng Lord, matuwid lahat. Ginagawa ng Lord ito, tapos sapagkat karapat dapat sila sa mga salot na yon. Pero isang tiyak na bagay, mga kapatid, hindi para sa inyo ang salot na ito. Walang Kristiyano, walang believer na tatamaan po ng salot na ito. Dahil iba-iba po ang Kristiyano. Mamaya ipaliwanag ko po, no? Tuloy ko po muna yung mga salot. Verse 8. Dito na tayo sa pang-apat na mangkok. Pang-apat na anghel. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto the sun to scorch men with fire. And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which had power over these plagues, and they repented not to give him glory. Kaya sabi nito, yung ikaapat na anghel, ibinuhos niya raw ang kanyang mangkok na puno ng galit ng Diyos sa araw, sa sun. At ang araw daw ay sumikat ng napakainit. Sobrang init. At ang sabi nito, sinunog niya ang mga tao. Sabi nito, maraming tao raw ang nasunog. At imbis na sila'y magsisi, matakot sa Diyos para mag-glorify ang Lord, hindi sila nagsisi, kundi lumapastangan pa sa Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoon ang sinisisi nila. Nagsalita sila ng masama sa Panginoong Diyos. Sinisisi nila ang Diyos. Kaya, imbis na magsisi, para ang Diyos mag-glorify at patawarin sila, hindi na po sila nagsisi. Ibig sabihin, pinatigas na ng Diyos ang kanilang mga puso. Hindi na sila magpapakumbaba. Kasi ang Diyos na po ang nagpatigas sa puso nila. Yun ang nakakatakot. Kaya nga hanggat may panahon, kailangan tanggapin na natin ang Panginoong Jesucristo. Maglingkod po tayo. Kasi pag hindi ka naglingkod, tinawag ka ng Lord, pinadala niya ang Ebanghelyo sa iyo, pagkatapos nireject mo, hindi mo tinanggap, ang Panginoon patitigasin na yung puso mo. Kaya kailanman hindi ka na mananampalataya. Hindi ka na magkakaroon ng kaligtasan. At sa bandang huli, isa ka sa babagsakan ng mga salot na ito. Yung mga salot na yan, mga parusa ng Lord yan, judgment ng Diyos yan, sa mga taong hindi tumanggap sa salita ng Diyos o hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag po itong sinasabi ng Revelation na ang araw sisikat ng napakainit. Hindi ba mga kapatid, napapansin natin ang araw, taon-taon, painit ng painit, di ba? Nung nakaraan, umabot pa ng, grabe, ang ilang degrees pang tinaas ng araw nung nakaraan. Umabot ata ng 44, 45, no? Degrees. Kaya mga kapatid, napaka, ano na yan? Ibig sabihin, painit ang araw, hanggang sa huling panahon mga kapatid, marami nang masusunog na tao at mamamatay sa init ng araw. Pero ngayon, tuwing summer po, sobra na ang init. Kaya, salamat sa Panginoon, mga kapatid, napakabuti ng Lord sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo pinabayaan, no? Kaya itong pang-apat na anghel, itong init ng araw, ang araw ngayon hindi pa sumusunog eh. Pero itong nakahula, pag binuhos ng Lord ang kanyang mangkok sa araw, talagang susunog siya ng tao. Talagang mamamatay talaga. On the spot, makikita mo, masusunog ang tao. Hindi pa po dumarating yan. Kumbaga, unti-unti ang araw, taon-taon, umiinit ng umiinit. Hanggang sa last days, mangyayari po itong mga prophecy. Nakikita ko rito, halos wala pa po ito, hindi pa naganap ito. Magaganap kasi ito mga kapatid, kapag malapit na ang pagbabalik ng Lord, makikita na natin yan, itong mga salot na ito.
Mababalitaan mo may nasunog sa init ng araw, may mababalitaan ka na naging dugo ang tubig sa isang lugar o ang dagat at maraming namatay sa dagat. Mga kapatid, isa yan sa mga palatandaan, signs of the times. At yung una, kapag nabalitaan mo na binalita na ng WHO, yung World Health Organization, na merong mga bansa na napuno ng bukol sa katawan, epidemic na, ibig sabihin, ano na yan? Natutupad na ang hula. Yung sinabi ng Lord, ibinubuhos na ng Diyos ang 7 mangkok. Sapagkat yung ang iba rito maaabutan pa po ng church. Ang hindi lang maaabutan ng church, yung pinakamatinding salot. Noong 1990s, hindi ako nagkamali, nagkaroon ng propesya sa parting Mabalacat, dahil meron po akong Bible study sa Mabalacat, Pampanga. Nangusap ang spirito roon, may prophecy ganito, mga anak, sabi ng prophecy, mga anak, babalik ako bago ko ibuhos ang 7 mangkok. Yun ang hindi ko malimutan sa propesya. Babalik ako, ibig sabihin rapture, no? Bago ko ibuhos ang 7 mangkok. Hindi sinabi ang petsa, ang taon. Hindi sinabi yung taon, yung eksaktong petsa, pero ang may sign. Bago ko ibuhos ang 7 mangkok, magra-rapture, mga kapatid. Kaya pwede nating obserbahan ito kasi nakikita naman natin itong mga signs dito eh. Ang araw, umiinit na po ang araw. Nakikita natin yan, no? Panglima. Tignan natin itong panglima. And the 5th angel poured out his vial upon the seat of the beast. Ibinuhos ng 5 anghel ang kanyang mangkok ng salot sa kaharian ng Antikristo o ng beast o halimaw na nagtatatak ng 666. Sabi nito, ibinuhos siya sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian. Kaya nga, sabi rito, nagngalit daw ang kanilang mga ngipin. Ibig sabihin, pinahirapan sila ng Panginoon and blasphemed the name of the God of heaven. Nilapastangan nila ang Diyos ng kalangitan, nagsalita sila laban sa Diyos because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. Kaya dahil sa pahirap na yon, sa salot na yon, lalo silang kumalaban sa Diyos, lumapastangan sa Panginoong Diyos. Imbes na magsisi, kumalaban pa. Kaya itong kadilimang ito, alam naman natin ang kadiliman sa Egypt, nung ibuhos ng Lord ang 10 salot sa Egypt, mga type po yan eh. Type and shadows yan ng mga bagay na darating. Ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes 15, lahat ng nangyari noong Old Testament, noong unang panahon, ay magaganap uli sa huling panahon. Kaya mga type and shadows yan. Kung nagkaroon po ng 10 salot sa Egypt sa panahon ni Moses, yung 10 salot na yun, magaganap uli sa hinaharap. Magaganap uli yan sa last days. Kaya nga nung panahon ni Moses, di ba nagkaroon ng kadiliman? 3 araw. Wala silang makita, makapal na kadiliman. Magaganap din yan bago mag-rapture. Kaya nga bago mag-rapture, yun ang pinaka talagang tanda na darating na ang Lord. Pag nagkaroon ng kadiliman, doon na bababa si Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, lahat ng mata makikita siya. Kasi habang nagkakaroon ng kadiliman, bababa si Kristo na may dakilang liwanag. They shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven, sabi rito, with great power and glory. May dakilang kapangyarihan at glory. Glory means light. May dakilang liwanag. Bababa si Jesus sa rapture. Kaya pag nagliwanag ang langit, lahat ng mata, sabi ng Revelation chapter 1, every eye shall see Him.
makikita nila raw si Jesus Christ na bumababa. Bakit siya makikita? Kasi balot ng kadiliman ng mundong ito, biglang darating siyang may dakilang liwanag, kaya lahat ng mata, makikita siya talaga. Kasi may dala siyang liwanag. At doon sila tatangis, iiyak dahil hindi sila makasalubong. Kaya maliwanag po itong kadiliman na ito, mga kapatid, alam nating lahat na kung magra-rapture doon, hanggang doon ang church. Tuloy po natin sa verse, sa pang-anim na anghel. Pang-anim na po. Kaya posibleng itong pang-limang salot, mararanasan, maaabutan ng church ang kadilimang yun. Katulad ng Israel, nang magkaroon ng kadiliman sa Egypt, dahil ang Israel ay type ng church ngayon, ang Israel nandun pa sa Egypt. Nandun sila sa Goshen province. At doon sa Goshen, may liwanag. Buong Egypt walang liwanag, pero sa Goshen, sa lugar ng mga anak ng Diyos, may liwanag. Kaya mga kapatid, posibleng maabutan natin yung panglima, mga kapatid, bago mag-rapture. Doon kasi magaganap ang rapture pag nagkaroon ng kadiliman. Sabi ni Jesus, di ba, nasa Lucas, ang linaw, sa gabing yaon, Luke chapter 17, sa gabing yaon, may dalawang natutulog sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y maiiwan. Anong panahon? Sa gabing yaon, gabi. Bakit gabi? Kasi hindi sisikat ang araw, ang buwan. Ang mga bituin, mga lalaglag, sabi ni Jesus, Mateo 24, pag hindi sumikat ang araw, ang buwan, mga bituin, anong mangyayari? Total darkness. Kaya magaganap ang kadiliman sa Egypt, magaganap muli sa hinaharap. At doon po, bababa si Kristo. Tandaan niyo po, kapag nagkaroon ng kadiliman, yun ang sign ng Panginoon darating na. Halimbawa, nagkaroon ng kadiliman, sabihin na lang natin 3 araw, tulad sa Egypt. Mga kapatid, alam na natin yun na ang Panginoon, darating na siya. Kasi maliwanag ang sabi ni Lord And at midnight, gabi rin, there was a cry made. Behold, the bridegroom comes. Dumating na ang lalaking ikakasal, salubungin niyo siya. Kailan dumating? Hating gabi, gabi rin. Sa Lucas 17, anong sabi ng Panginoon? Sa gabing yaon, dalawang natutulog sa isang kama, ang isa'y mararapture at ang isa'y maiiwan. Maliwanag po yan. Gabi rin. Kaya nga magkakaroon ng kadiliman. Pag nagpadala ang Lord ng kadiliman sa mundo, maghanda na tayo nun. Kasi posibleng bumaba na si Jesus. Praise the Lord. Kaya yun po, no? Pang-anim na tayo. And the sixth angel, ito na po, poured out his vial upon the great river Euphrates. Itong Euphrates River. And the water thereof was dried up. Natuyo ang Euphrates River. That the way of the kings of the east might be prepared. Aliwanag po ito. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon. Sino ang dragon? Si Satan. Lumabas daw ang masamang spirito sa kanyang bibig. Anyong palaka. And out of the mouth of the beast, at sa bibig ng halimaw o antikristo. And out of the mouth of the false prophet, at sa bibig ng kanang kamay ng halimaw na magpapanggap na Kristo. Lumabas ang evil spirit sa kanilang mga bibig. Anong gagawin ng mga evil spirit na yun? For they are the spirits of devils. Mga espiritu ng diablo yan, ng demonyo, working miracles which go forth unto the kings of the earth. Sila ang mga dumadaya sa mga hari sa lupa. Tulad ni Putin, Xi Jinping, yung mga hari, sila
Kim Jong-un ng North Korea, pinapasukan daw sila ng mga evil spirit na yan para dayain at ibigay ang kanilang kapangyarihan sa halimaw o sa Antikristo, sa beast. Ang gagawa pala niyan, mga evil spirit ni Satan na nagmula sa bibig ni Satanas, ng dragon. Kaya nga, lahat ng hari sa buong mundo magkakaisa, pahintulutan ng Lord na sila'y madaya. At ang gagawa niyan, yung mga evil spirits. Anong sabi pa rito? Tuloy ko po. Praise the Lord. And the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Kaya dadayain sila ng mga evil spirits ni Satan para po magkaisa ang buong mundo laban sa Israel sa last days, para tipunin ang kanilang mga sundalo at kapangyarihan doon sa Valley of Megiddo sa Middle East. Doon magtitipon ang mga sundalo ng iba't ibang bansa, Russia, China, North Korea, Iran, Turkey, at iba pang mga bansang Muslim. Magkakaisa raw mga bansa sa mundo laban sa Israel. Zechariah chapter 14, ang linaw po. Magkakaroon po ng alyansang mga bansa laban sa Israel. Kaya maliwanag po ito mga kapatid, ang gagawa nito si Satan. At pahihintulutan po ng Diyos yan sa huling panahon para bigyan po ng kastiguhin ng Israel. Ibagsak din ng Panginoon ang judgment sa Israel dahil sa pagtalikod nila sa kanilang Messiah o Savior. Kaya nga ang papatay ng Antichrist sa Israel, 2/3. Ang matitirang buhay lang, 1/3. Kaya maliwanag po ito. Ito ang Armageddon. Sabi rito, battle. Dito itong battle ng Panginoon laban kay Satanas. Behold, sabi ni Jesus, I come quickly. Behold, I come quickly. I come as a thief. Sabi pala niya, narito ako'y darating parang magnanakaw. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and see shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue, Armageddon. Maliwanag po ito. Armageddon, the Battle of Armageddon. Kaya itong gerang ito, dito titipunin ni Satan ang kanyang puwersa. Sa pangunguna ng Antichrist na lingkod niya, iipunin niya lahat ng mga army sa buong mundo dito sa Armageddon. Ang Armageddon, ibig sabihin niyan, the battle in the valley of Megiddo. Sa malaking valley yan. Diyan titipunin ni Satan at ng Antikristo ang kanyang milyong sundalo. Mga kapatid, may dala silang mga nuclear, atomic bomb, mga kapatid, laban sa Israel. Kaya sabi rito, kaya nga patutuyuin ng Diyos ang itong Euphrates River. Praise the Lord. May isang oras na, brother man? Alagyan mo? Wala pa. Konti na lang. Kaya nangibuhos ng angel ang ika-6 na mangkok, natuyo ang Euphrates River para daw ihanda ang dadaanan ng mga hari sa silangan, sa east. Sino bang mga bansa dito sa Asia? Hindi ba ang China, superpower? China, India, North Korea, di ba? Magkakatabihan, pati ng Pakistan, kasama na siguro ang iba pang bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Japan. Darating ang huling panahon, magkakaisa lahat ng bansa para sa Antichrist. Dadayain sila ng espiritu ni Satan para kumampi sa Antikristo. At dadaan sa Euphrates River na natuyo ang mga army ng silangan. Kaya nga nabalitaan nyo yung ginagawa ng China ngayon na Belt and Road Initiatives. Di ba gumagawa siya ng mga highway ngayon? Mula Asia papuntang Africa, papuntang Middle East. Gumagawa ang China. Nag-i-invest siya ng bilyong-bilyong dolyar para sa daan na yan.
ay pinahintulutan ng Lord yon para pagdating po ng Armageddon, diyan na lang dadaan ng mga army. Tulad ng mga tangke, mga armored car, hindi na nila sasakay ng eroplano, kundi may daanan na papuntang Israel. Paliligiran nila ang Israel, ayon sa Biblia, sa last days, para matupad ang kasulatan na kukubkubin ng mga army ng mga hentil ang bansang Israel. Kaya mga kapatid, ngayon ang balita, alam nating lahat, nanonood kayo ng internet, ng Euphrates River, unti-unti na pong natutuyo. Ayon sa balita, natutuyo na raw ang Euphrates River. Hindi lang matutuyo, kasi pag binuhos na ng angel, ika-6 na angel ang kanyang mangkok sa Euphrates River, talagang matutuyo na yan. Kaya makakadaan na yung mga malalaking truck dyan na magdadala ng milyong-milyong army, milyong-milyong mga napakaraming mga armored car, mga tangke, mga panggera, mga, alam nyo na, no? Kaya laban sa Israel. Kasi ngayon hindi nila matalo ang Israel. Pero sa last days, pagtutulungan na yan po ng Russia at ng China at ng Iran. Magtutulong-tulong na yung 5 bansang Muslim sa Ezekiel para masakop nila itong Israel at imamasaker nila. Talagang magtatagumpay sila no na mapatay ang maraming Hudyo. Pero may matitirang 1/3 at sila ang babalikan ni Kristo sa Armageddon. Bababa si Kristo kasama ng mga na-rapture. Yung mga na-rapture, ibababang muli kasama ni Lord para gerahin ng Antichrist. Para pagkatapos doon, mga kapatid, itatatag na ng Lord ang kanyang bagong langit at bagong lupa sa mundo. Maghahari muna siya ng 1,000 years. Millennial reign of Christ. Kaya nga, babaguhin ng Lord ang landscape ng mundo. Yung mundong ito, babaguhin niya ang landscape. Panghuli, basahin natin pang last salot. Panghuling salot, narito po sa Revelation 16, yung pang-7 anghel. Ito po. Ito ang pinakamatinding salot. Ito po, hindi na mararanasan ng church ito. Hindi na po maaabutan ng church ito. Dahil bago dumating ang pinakamatinding tribulation o salot, kukunin ng Lord ang kanyang church. Kukunin ng Lord ang church sa kalagitnaan ng 7 years tribulation. Kukunin ng Lord ang church. Kaya nga mararanasan lang ng church yung matitiis na tribulation. At kahit umuulan na po ng salot noon, hindi damay ang church. Katulad ng Israel sa Egypt, habang nagpapaulan ng Lord ng mga balang na kumakain ng halaman ng mga Israelita, ng mga Egyptians, paulan siya ng bato, nagpadala siya ng kadiliman. Ang Israel nandun pa po sa Egypt, hindi pa sila na-rapture o hindi pa sila gumawa ng Exodus. Hindi pa sila lumabas, nandun pa sila sa loob. Kaya ang ibig sabihin yan, bago mag-rapture, yung ibang tribulation, maaabutan ng church. Yun lang pinakamatindi ang hindi aabutan yung sinasabi ng Lord na pinakamatindi na ang sabi nito, babasahin ko yung pinakamatindi. At ibinuhos ang ika-7 anghel, and the 7th angel poured out his vial upon the air. Sabi rito, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, it is done. Sabi ng Panginoon, it is done. Kaya dito mga kapatid, sabi rito, binuhos ng ika-7 anghel, itong panghuli, pang-last na salot. Pero itong last na salot na ito, na mararanasan ng mundo, pinakahuling salot, mga kapatid, hindi biro ito. Ang salot na ito ang tatapos sa mundo. Dito magkakaroon ng end of the world. Ito ang lakas ng salot. Pinuhos niya sa hangin ang ika-7 mangkok, and there came a great voice as of a trumpet of heaven from the throne, saying,
It is done. Nagsalita ang Panginoong Diyos. Pagbuhos sa ikapitong mangkok, sabi ng Panginoong Diyos, it is done. Ang linaw, naganap na. O tapos na. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Tapos na ang mundo. End of the world na. Pag sabi, it is done, na kumpleto ang prophecy ng salot. Tingnan natin, ano pa sabi ng Panginoon dito? It is done. And there were voices and thunders and lightnings. Nagkaroon ng maraming mga tinig, mga tinig na malalakas na tinig, mga thunders, kulog na malalakas, lightnings, mga kumidlat, ang napakalalakas na kidlat at kulog. And there was a great earthquake. Ito na po. Ito na yung big one na walang katulad. And there was, sabi rito, a great earthquake, such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake and so great. Grabe po. At nagkaroon ng napakalakas na lindol, great earthquake, dakilang lindol, na hindi pa naranasan ng tao mula nang magkaroon ng tao. Hindi pa raw naranasan yan. Walang sinabi yung intensity 7 o intensity 8 o intensity 10. Walang sinabi yan. Maaring ito intensity 20 hanggang 30 o baka dumabot pa ng 50. Dahil ito ang lakas niya. Tingnan niyo yung power ng earthquake. Anong gagawin ng earthquake? Tignan natin. And the great city was divided into 3 parts. O, tignan mo yung great city. Ano yung great city? Jerusalem. Naging 3 na nagkahati-hati. Nahati ang syudad, na bumiyak ang lupa, at naging 3 parte. And the cities of the nations, pati raw ang mga syudad ng mga bansa sa mundo, tulad ng Amerika, halimbawa yung California, mga syudad ng California, ano pa, itong France, Beijing, ano po, no? Mga ng China, ng Russia, Moscow, lahat ng syudad sa buong mundo ng mga bansa, nangawasak, sabi rito, fell, bumagsak ang mga syudad. And great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Kaya nga, naalala ng Panginoon ng Babylon para hatulan. Tuloy ko po. 20, verse 20. And every island fled away. Sa lakas ng lindol, lahat po ng isla fled away, nangawala, lumubog. Kaya nga, ang bansa natin, mahigit 7,000 na isla. Maraming isla sa Pilipinas ang lulubog, mga kapatid. Lulubog, karamihan. And the mountains were not found. Ito po ang lakas ng lindol. Ang mga bundok naman, ano yung mga bundok? Sabihin na natin, Mount Everest, Mount Apo, Mount Arayat, at iba pang mga bundok. Mount Pulag sa Baguio, no? Lahat ng bundok, anong sabi rito? Were not found. Hindi na makita. Yung mga bundok na matataas, nawala. Bakit? Napatag sa lupa. Sa lakas ng lindol, nadurog. Pumatag sa lupa, nawala ang mga bundok. Nasa Bible naman talaga, babaguhin ng Diyos ang landscape ng mundong ito. Aalisin niya ang mga bundok. Sa bagong langit at bagong lupa, tatanggalin niya yung mga bundok. At itataas niya ang Jerusalem. I-elevate niya ang syudad ng Jerusalem dahil doon maghahari ang Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag po ito. Isipin mo yung lakas ng lindol, bundok matitibag, papatag sa lupa,
Walang lindol na ganyan kalakas. Nakakatakot ang lindol na ito, mga kapatid. Alam mo, ang pinakamatibay sa lahat ng structure sa lupa, sa lahat ng building, anumang tinayo ng tao, ng mga structure sa lupa, walang hihigit sa tibay sa bundok. Ang bundok, bihirang matibag yan. Bihira pong bumagsak sa lindol yan. Pero sa lindol na darating, ang pinakahuling salot, pinakahuling mangkok na ibubuhos ng Lord sa lupa, pinakahuling salot na ibibigay niya, ang mga bundok na yan na matatatag, mapa-flat sa lupa, papatag yan sa lupa, madudurog. Paano yung mga building? Mga skyscraper. Mga kapatid, sabi ni Jesus, walang bato na nakapatong sa bato ang hindi babagsak sa lupa. Lahat yan, mapa-flat lahat sa lupa. Pupugnawin ng Lord yan, tutunawin niya yan. Dahil itatayo niya ang design niya na itinakda sa mundong ito. Kasi lahat ng mga tinayo ng tao, disenyo ng tao yan. Ang Lord, ayaw niya yan. Ang itatayo ng Lord, yung dinesign niya. Kaya nga ang millennium, grabe, napakaganda ang disenyong gagawin po ng Lord. Yun po ang lakas ng lindol, ikapitong mangkok. Wala na po ang church niyan. Ang church, dun lang po sa mga mahihinang mga tribulation. Pero hindi tayo damay. Tandaan nyo, kahit sa panahon ng tribulation, sabi ng Lord, walang isa mang buhok yung malalaglag sa lupa. Walang mapapahamak sa inyo, sabi ni Jesus. Ako'y kasama nyo, sabi ng Lord. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. Tulad ng ginawa niya sa Israel, sa Egypt. Nawala ng ilaw, pero ang Goshen province, may ilaw. Kinain ng mga balang ang lahat ng pananim ng Egypt, pero ang Goshen, walang pumasok na balang. Walang pumasok na palaka, kuto, o ano pa mang salot. Sapagkat protektado ng Diyos ang kanyang iglesia, ang kanyang church. Amen. Yun po ang good news. Sa lahat ng anak ng Diyos, sabi ng Awit 91, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Wala raw salot na darating sa inyo. Sa lahat ng mananampalataya kay Jesus, sa lahat ng Kristiyano, walang salot pong darating sa inyong pamilya. May protection tayo ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, ang mga tribulation hindi para sa atin. Ang tribulation ay para sa mga unbelievers. Sa panahon ng tribulation, protektado po tayo ng Diyos. Yun ang katotohanan. Kaya huwag po tayong matakot sa mga salot na yan, sapagkat tayo po itinubos na ni Kristo. Sabi ng Lord kay Moses, kapag nakita ko ang dugo na nakawisik sa inyong mga ambang pinto, yun ang dugo ni Kristo. Pag nakita ko ang dugo sa inyong na nakawisik sa inyo, nakita ko ang pananampalataya nyo kay Jesus Christ, sabi ng Panginoon, lalampas sa inyo ang mga salot. Hindi kayo madadamay sa salot. Bakit? Dahil may pananampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, sa anak ng Diyos. Yun po ang pinaka-the best na protection natin, si Jesus. Kaya mga kapatid, okay lang po itong na-share ko na itong panghuling salot na darating po sa mundo. Walang sinabi ang COVID-19. Walang sinabi yan. Pagdating ng mga salot na nakahula rito, ang mga tao iiyak po sa kahirapan. Iiyak ang lahat ng taong hindi mananampalataya. Yung mga taong hindi tumanggap kay Jesus Christ, iiyak sila sa hirap. Pero tayong mga anak ng Lord na nasa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo damay sa salot na yan. May protection tayo sa protection ng Lord. Nakabalot sa inyo ang covering ng Lord, yung kanyang covering of protection. Ang dugo ni Kristo nakabalot na sa iyo. Ang Holy Spirit nakaprotekta na sa iyo. Amen. Kaya nga, yun lang po, tayong lahat po ay manalangin na siguro okay na po ito. Ama, nagpapasalamat po kami minsan pa at Lord, na-share na po namin ang konting revelation at prophecy sa Book of Revelation, kung ano ang mga mangyayari sa mundong ito sa nalalapit na panahon, sapagkat kami nasa huling panahon na. Ama, dalayan ko po ang mga aral nito, mga kaalamang ito, itatak mo sa puso ng mga tupa mo, mga chosen mo,
na nakikinig ngayon at dalayan ko na ito po ay magagamit nila upang lalo silang uminit sa pananampalataya, lalo silang lumapit sa iyo at maglingkod. At ang mga ngaral, mga pastors, mga evangelists, magamit nila, Panginoon, lalo pa sa pangangaral sa kanilang mga nasasakupan, mga tupan na ipinagkatiwala mo sa kanila. Madalayan ko po, yung mga salita ay patuloy pong lumaganap at patuloy po itong marinig ng iyong mga anak, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng aming mga viewers at mga nakikinig sa programang ito. Dinadala ko lahat sila ay napapagpala, Panginoon, ng programang ito. Alain ko sila po ay magpatuloy sa pakikinig, O Lord, at manghikayat pa ng iba pang makikinig sa araw na ito upang sila rin ay lumago sa pananampalataya. Maraming salamat. Pagpalain mo patuloy si Terpeli, kanyang pamilya, kanyang mga anak, si Brother Aaron na nandun sa ibang bansa, i-bless po siya, ingatan mo siya ron, patuloy na pagpalain ang iyong anak. Ganon din ang lahat ng aking mga kapatiran sa buong church mo. Lord, the Jesus Christ Church, bless all your children in the Jesus Christ Church. Lord, ganon din ang lahat ng kapatid namin na sa iba't ibang lugar ngayon. Lord, na nakikinig at ingatan mo silang lahat, pagpalain mo rin po silang lahat, at patuloy mo silang palaguin sa kaalaman at karunungan sa iyong mga salita. Lord, salamat po. Patuloy mo po kaming kahabagan at pagpalaing lahat, Panginoon, sa material, sa financial, sa physical, at sa pananampalataya, Lord God, at kaalaman sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord Jesus. God bless you po. Magandang gabi at marami po salamat. Thank you so much. Praise the Lord.